Mabuhay! Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa SB number 601 or an act regulating children's use of social media towards promoting their safety, well-being, and responsible digital usage. Para sa unang katanungan, ano po ba ang layunin ng panukalang batas na ito? Ang batas na ito ay naglalayong gawing ligtas ang paggamit ng social media ng mga bata. Layunin nitong protektahan sila laban sa mga hindi angkop na content, mapanganib na ads, at labis na paggamit ng gadgets. Bakit po kailangan i-regulate ang social media ng mga bata? Dahil maraming bata ang madaling maimpluwensyahan ng nakikita nila online. Ayon sa mga datos, halos 83% ng mga Pilipino ay gumagamit ng social media. Pinakamataas tayo sa buong mundo. Kung walang gabay, maaring malantad ang bata sa maling impormasyon, masamang asal, o peligroso at malaswang content. Ibig po bang sabihin nito, bawal na ang mga bata sa social media? Hindi naman. Pwede pa rin silang gumamit. Pero may regulasyon at mas mahigpit na gabay mula sa magulang at gobyerno. Ang layunin ay hindi pagbawalan, kundi siguraduhin na ligtas at tama ang kanilang paggamit. Hindi po ba nilalabag ng panukalang ito ang karapatan ng mga bata sa kalayaan sa pagpapahayag at pag-access ng impormasyon na nakasaad sa konstitusyon? Hindi. Nililinaw ng panukala na ang regulasyon ay hindi upang pigilan ang malayang pagpapahayag ng ating mga kabataan. Ang panukala ay para tiyakin na ang mga bata ay may access lamang doon sa tinatawag nating age-appropriate at ligtas na nilalaman ng World Wide Web ayon sa kanilang edad at developmental stage. Maaaring tingnan ito bilang reasonabling regulasyon upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga kabataan. Meron pang sapat na ebidensya na ang limitasyon sa social media ay makakatulong sa mental health ng mga bata? Oo naman. Merong sapat na ebidensya na ang limitasyon sa paggamit ng social media ay may positibong epekto sa mental health ng mga bata at kabataan. Marami na ring pananaliksik ang nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng labis na paggamit ng social media at mga problema sa kalusugan ng isip tulad ng anxiety, depression, at mababang tiwala sa sarili. Ayon nga sa isang pag-aaral na inilathala sa JAMA Psychiatry, ang mga kabataan na gumugugol ng higit sa 3 oras kada araw sa social media ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng tinatawag natin na internalizing problems na kinabibilangan ng depression at anxiety. Yung pagkalungkot, ipinaliliwanag ng mga mananaliksik na ang mga exposure sa idealized na imahe at social comparison ay nagpapataas sa pakiramdam ng pag-iisa. Alam nyo na, ang paggamit ng social media, lalo na kapag bago ka matulog, ay nauugnay pa ito sa poor sleep quality. Na isa, yan ang pinaka-source din ng, alam nyo na, yung mental health, pag wala kang tulog. At ayon din sa isang pag-aaral ng Royal Society for Public Health sa United Kingdom, ang paggamit ng social media ay may malaking epekto sa pagtulog ng mga kabataan na nagresulta sa fatigue at mood swings. Ang kakulangan sa tulog, hindi lang sa bata yan, sa lahat na, sa lahating una, ay napatunayang nagpapataas ng panganib talaga sa ating mental health. Ano naman po ang gagawin ng social media companies tulad ng Facebook, TikTok, YouTube at iba pa sa ilalim ng panukalang batas? Siyempre, obligado silang magkaroon ng age verification bago makagawa ng account. Humingi ng pahintulot ng magulang o guardian
bago payagan ang mga bata na magka-account. Maglagay ng settings para makontrol ng magulang yung oras, yung privacy, at access ng mga bata. Limitahan ang mga features na nakaka-addict gaya ng autoplay, sobra-sobrang notifications, at reward system sa paggamit. Siguraduhin age-appropriate ang ads at recommendations at protektahan ang personal data at huwag ipakita ang lokasyon ng bata. Paano matutulungan ang mga magulang ng panukalang batas na ito? Siyempre, binibigyan natin sila ng kakayahan na bantayan at baguhin ang privacy settings ng account ng anak. Limitahan ng oras ng paggamit ng social media at pwedeng bawiin ang pahintulot para tuluyang i-delete o i-disable ang account ng bata. Senator, sino po yung magbabantay kung nasusunod ang batas? Meron tayong ahensya ng gobyerno dyan. Ang Department of Information and Communication Technology. Ang manguna sila sa pagmamonitor, tatanggap ng reklamo at magbibigay ng utos sa social media platforms para i-block o disable ang mga account ng lumalabag. Handa po ba ang DICT at NTC na ipatupad ang DNS o IP blocking laban sa mga higanteng social media companies kung sila ay hindi sumunod? Ito ay napag-usapan na to sa isang hearing dati. Sa kasalukuyan kasi limitado ang technical na kapasidad ng mga ahensya. Kaya ito yung masasabi nating malaking hamon. Kinakailangan kasi ng sapat na pondo, advanced technology at coordination sa telcos at mas maayos na enforcement sa panig ng ating mga national government agencies. Gayunpaman, binibigyan ng kapangyarihan ang DICT at ang NTC sa panukala upang ipatupad ang ganitong enforcement. Senator, may epekto ba ito sa karapatan ng mga bata at malayang pamamahayag? Alam mo, nirirespeto pa rin ng batas ang karapatan ng bata sa impormasyon at malayang pagpapahayag. Pero, inuuna ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Ang mga bata ay dapat makagamit ng social media sa paraang ligtas at naaayon sa kanilang edad. Ano po ang pinakamahalagang mensahe ng panukalang ito? Katulad ng ibang mga bansa, katulad ng Australia, nais nating maiwasan ang sobrang pagkahumaling ng mga bata sa gadgets at social media at protektahan sila laban sa hindi tamang content. Gusto natin na magkaroon ng mas balanse at ligtas na online na karanasan ang mga bata habang sila ay natututo ng responsableng digital use. Totoo na ang social media ay bahagi na yan ng buhay ng mga bata. Pero hindi dapat ito maging mapanganib. Ang batas na ito ay nagsasabing oo sa digital world, pero sa paraang ligtas, responsable, at para sa ikabubuti ng mga kabataan. Tandaan natin, lahat ng klaseng addiction ay masama. Kaya itong social media addiction, salamat.